Matagal ka ba sa CR? Nako, may kakilala ka bang matagal palagi sa CR? Makinig ka, may risk na hindi mo inaasahan. Akala kasi ng marami, normal lang na tumambay ng matagal sa CR habang nagse-cellphone. Yung iba, ginagawa pa itong pahingahan, scrolling area, o mini break sa trabaho. Pero may dahilan kung bakit hindi ito magandang habit. Ang delikado dito, ang matagal na pag-upo sa toilet ay pwedeng maglagay ng sobrang pressure sa ugat sa may puwetan. Ayon sa health experts, maaari itong mag-contribute sa pagkakaroon o paglala ng hemorrhoids o almoranas. Kapag napabayaan, pwedeng magkaroon ng pananakit, pangangati, pagdurugo at discomfort tuwing dudumi. Minsan, akala ng tao, simpleng almoranas lang. Pero may ibang kondisyon din na kailangang masuri ng doktor. Napansin mo ba ito? Pagpasok mo ng CR, dala mo ang cellphone. Manunood ka muna ng videos, magbabasa ng post, magre-reply ng messages. Bago mo namalayan, 20 minuto ka na palang nakaupo. May iba naman na hirap dumumi kaya todo ere kahit wala nang lumalabas. Ganito kasi yan, kapag nakaupo ka sa toilet ng matagal, lalo na kung umiiri ka ng umiiri, nadadagdagan ang pressure sa mga ugat sa paligid ng rectum. Ayon sa mga pag-aaral, ang prolonged toilet sitting at madalas na pag-ire ay kabilang sa mga factors na nauugnay sa hemorrhoids o almoranas. Ano-ano ang mga practical tips? Huwag gawing complicated. Start with these simple habits. Number 1, iwasang magdala ng cellphone sa CR para nakafocus ang katawan at isip mo sa pagdumi, hindi sa cellphone. Number 2, kapag walang lumalabas sa loob ng ilang minuto, huwag pilitin. Number 3, uminom ng sapat na tubig araw-araw. Specifically, 1 to 2 glasses of warm water pagkagising. Number 4, kumain ng mas maraming gulay, prutas, kasi mayaman ang mga ito sa fiber at sustansya. Number 5, ugaliing gumalaw at mag-exercise para makatulong sa regular na pagdumi. Simple walking or jogging, malaking tulong na yan. Number 6, huwag magpupuyat para di masira ang oras ng paglabas ng dumi. Number 7, huwag pigilan ang call of nature o tawag ng kalikasan. Kapag nadudumi na, huwag magpaabala sa mga ginagawa o tinatapos. Minsan, ang solusyon ay hindi mas matinding pag-iri. Mas magandang ayusin ang digestion at bowel habits. Hindi lahat ng matagal sa CR ay may almoranas agad. Pero kung araw-araw na itong habit, mas tumataas ang risk. At hindi lahat ng pagdurugo o pananakit sa puwetan ay almoranas lang. Pero kung madalas kang constipated, may dugo sa dumi, may bukol o paulit-ulit ang simptomas, mas mabuting magpatingin sa doktor para masuri ng maayos. May kakilala ka bang matagal sa CR? Share mo ito sa kanila. Gusto mo bang matuto paano gumaling sa natural na paraan? Attend our free online health seminar. Click the button below to register.